Mag-aapat na taon na kami ng boyfriend ko. May asawa siya at alam ko yun, wala din akong balak sirain ang pamilya niya. Pero natrap na ako sa sitwasyon. Hindi na ako makaalis. Alam kong mali. Hindi ko alam kung paano ako makakawala ng matiwasay. Di na kasi maayos ang relasyon nilang mag-asawa simula nung nanlalaki ang asawa niya. Naging ako na yung sandalan niya simula nang mangyari yon. Sumatotal, naging best friend girlfriend niya na rin ako. May kaya ang pamilya ng boyfriend ko. Kaso simula nung naging kami, bilang na lang sa kamay ko ang nagastos niya sa akin simula nung nalaman niya nagalanti ako. Yung ATM niya, asawa niya na yung naghahawak. Para daw hindi halata na meron siyang girlfriend. Tuwing may okasyon o kahit wala, basta kahit anong gusto niya, bibilhin niya at hihingin niya sa akin. At hindi biro yung halaga ng pinabibili niya. Dumating sa point na napagod ako kasi kahit birthday ko, hindi man lang siya makapag-effort na bilhan ako ng card. Hindi ako materialistic na tao. Ang sa akin, oras lang niya ay sapat na. Pero habang nagtatagal, magsasawa ka rin pala. Kahit pang motel namin ay ako pa rin yung nagbabayad. In short, hindi talaga siya gagastos kasi katwiran niya kulang pa yung baon niya everyday. Akala ko kasi magkakaroon siya ng hiya minsan kaso lang umabuso na siya ng sobra. Di ako makapagreklamo kasi alam ko na kinukonsinti ko rin siya pero nahihirapan na ako. Minsan naman halimbawa nag-aabot siya sa akin ng mamahaling regalo. Pero ang kapalit naman nun ay sandamakmak na kapritsyo. Halos lahat pinabibili niya sa akin. Tapos sa trabaho namin, hindi naman lingid na may relasyon kami. Nahihiya na ako sa mga barkada niya kasi feeling ko alam nila na binibigyan ko siya ng pera. Na sa tuwing dadaan ako, parang iba yung mga tingin nila sa akin. Minsan nagawa ko rin naman na hindi magparamdam sa kanya. Pero dahil iisa ang lugar ng trabaho namin, hindi ko maiwasang magkita kami. Kaya palaging nagkakaayos pa rin. Hindi naman ako makapag-resign dahil maganda yung benefits ng company namin. Ano ba yung pwede kong sabihin sa kanya para matauhan siya at iwan na niya ako? Alam ko mamili na martir ako kaso ganun talaga akong magmahal. Sana wag niyo po akong i-bash. Biktima rin ako kasi gusto ko nang kumawala sa relasyon na alam kong walang patutunguhan. Kaso hindi ko alam kung paano ko sasabihin. From our letter sender, Lani ng Antipolo Rizal. There's no such thing na natrap ka sa sitwasyon. Ano ka daga? Kung talagang gusto mong hiwalayan, gawan mo ng paraan. Kahit isacrifice mo pa yung work mo na maganda yung benefits. At ang daming work na maganda yung offer. Kababae mong tao, nagbabayad ka ng pangmotmot. Hindi mo gustong masira yung pamilya, pero 4 na taon kang kabet. Hindi ka materialistic pero nakukwenta mo yung mga binibigay niya. Kung hindi ka pa pinarahan, hindi ka makikipaghiwalay. Kahit saan mo tingnan, baligtarin mo man yung pantit bra mo, you were never a victim. What you did is a choice. Hindi ko talaga alam kung nagkakaubusan ba ng lalaki o sadyang natural sa lalaki ang polygamous. Kasalanan talaga to ng mga teleseryeng kabit-kabit Ibalik nyo na kasi yung anime sa hapon. At eto naman yung real talk advice ang mamilin mo. Alam mong may pamilya, papatol ka dahil mahal mo. Nung nagdesisyon ka na pumatol sa taong may asawa, automatic you're a homewrecker. Kahit pa magka-problema ang mag-asawa, problema na nila dapat yon. At hindi ka na dapat nakikisawsaw pa. Saka karamihan naman sa mga lalaking may asawa sa ngayon, hindi ko nilalahat ha. Nasasabihin sa'yo na nagkakasiraan sila ng asawa nila, na kesyo hindi sila magkasundo, na ayaw na nila sa isa't isa. At ito pa yung malupit, yung para sa anak na lang daw kaya sila nagsasama. Syempre para makumbinse ang kagayang nga. Hindi ka naman siguro ganun kapangit para manatiling kabit ka na lang. Ang dami mong pera girl, gamitin mo naman yan sa sarili mo. Huwag sa taong may asawa na magtira ka naman ng konting self-respect. Hindi ka victim dito, hindi ka biktima kasi alam mo na may asawa siya. At hindi ka girlfriend ha, kabit ka. Giveaway ka na lang. Ikaw na lang yung umalis sa work mo. Hindi may iwasang magkita kayo hanggat walang umiiwas talaga. Ibalik mo yung respeto mo sa sarili mo na nawala sa loob ng 4 na taon. Ang pagiging kabit ay kasalanan pag-aangking niya ng hindi sayo. Hindi naman natuturuan ng puso, diga, pero sabi nga, lagi mong isasama yung utak mo. Isinama mo nga kaya lang huli na. Pray ka kay God na bigyan ka ng knowledge and wisdom at i-guide ka niya. At ipanalangin mo na makita mo yung lalaking inilaan niya for you. Kaswerte naman ng lalaki sa'yo para ka na may libreng pera pa. Talagang hindi yan hihiwalay kasi sausawan ka na may pabaon ka pa. Ikaw na talaga yung panalo sa k***han.